Ayan mga kabokals, so nandito naman tayo sa lote ni Sir Andrew. Si Sir Andrew ay mag-aalaga na rin ng baboy, mga March 18, no? Darating na yung bake mo. Yan. And then meron siya kay Kimberly, dalawa. And ito yung mga pato niya mga kabokals, nandito na. Ayan, ang kanyang mga pato. Laki oh! Solid yan, sir. Bata pa tong barako mo ah. Bata pa. 7 months. Yung ganito talagang kulay malalaki raw. Oo, pagkaano, bibigyan kita. Oo. Pwede tayo mag-swap ng barako. Para makikros mo. Oo, ayan mga kabokals oh. So tignan natin kasi pag may baboy na rito, hindi na tayo basta-basta makapag-video rito. Mga kabokals. Siyempre biosecurity. Pwede sa layo, nandun ako sa malayo. Pwede kang lumapit. Ha? Kasi hindi ako natatakot. Bagay, oo. Makaboy ka eh. Oo. Mahirap ibang tao. Pero ano, Mag-ingat. at least andito lang naman tayo, ano. Oo, masaka may pang-spray naman ako eh. Oo, mag-ano ka ng ano. Kung dito, bota. Oo. Bubotahin ko lang yun. Oo. Hindi ko yung bota doon sa... O yun, sakto yun. Yung bota mo pang baboy lang talaga. Oo, And then, ito yung ano niya mga kabokals, oh. Kulungan ng kambing niya. Ay, kambing. ng bato. ng bibe. Hanggang dito sila. Oo, sir. Ayan, oh. May screen. Ay, ano, may net yan mga kabokals. May net. Tapos may pinto. Maganda tong kulungan nila. Kasi, malaki. Mabilis to. Tapos, mangingitlog ka agad yan. Yung nangingitlog na yung tatlo eh. Nangingitlog na? Oo, ayos. Tapos ito yung kanyang patungan ng feeds. Ito yung bubong niya, ganda mga kabokals. Para hindi mababasa yung feeds. Yan. Yung mga kabokals. Pares tayo halos barako eh. Kaya nga eh. Yung isa ko, no? Pero mas bata to. Oo, mas bata yan. Ayan, may mga Madre de Agua na rin siya, oh. Panimula ito, paparamihin pa niya mga kabokals. Mulberry. Meron siya mulberry, oh. Ayan. So yun nga, sila Sir Joey, si Ma'am Luz Biminda, parang backyard farm din ang gagawin nila. 300 square meter na makinuha nila. Ito kay Sir Andrew, 200 square meter, pero nakita niyo naman, marami na kayong magagawa sa 200 square meter. Hindi pa ako magkambing dyan. Oo, dun sa sulok dun, pwede pa. Ayan, mga kabokals. Higaan ng kambing, maliit lang. Laki nga ng bibiyang ko. Ayos oh. May sigla. Ayan. Ito yung kay Sir Art mga kabokals oh. Ayan oh. Kay Sir Art. Shoutout kay Sir Art. Ayan. Pasensya na at lagi ako nabibisi pagka pupunta ka sa akin. Pero ayan, nakapagtayo na siya ng tent niya. Ayan, nakapagbakod na siya. 200 square meter din. Ayan mga kabokals. Ayun oh. May kausap na naman si Tata Lady oh. Si Tata Lady, umahataw talaga si Tata Lady. Ayun, Tata Lady, bumabanat na naman mga kabokal si Tata Lady, yung kasama natin kanina. May panibagong kliyente na naman. So yan po mga kabokal, so yun po sinasabi ko, napakabilis po talaga. Dahil araw-araw, meron po mga site view. Ayan, yun nga si Tata Lady may kausap na naman. Iba po yan, ibang ahente po yan. Ayan, and then ito po yung yung na-feature ko nakaraan, nila Tata Lady gumawa yung kubo na yan. Yan naman po ay 400 square meter. Ayan. Taga Candaba ang may-ari niyan. Yan. Kubo. By Tata Lady and Friends. Yan yung atin, no? Yan lang po yung atin, mga kabokals, oh. Ayan, and ito yung kay Sir June na isang lote. Yan, Sir June. Mamaya tataniman ni Alfred ng napier grass. Ang lalaki na ng mga tinanim ko napier grass pala. Then ito mga kabokals, papakita ko lang sa inyo mga kabokals yung mga mga kapitbahay ko rito. Ayun tayo. Ayun tayo. Ito. Kila Lyra. And Butchoy. Ayan. Lyra and Butchoy magkapatid yung mga kabokals. Ayan oh. Pinagawa nila mga kabokals, naka-elevate yan oh, ang galing. Solid oh. Solid yung kanilang buhos yan mga kabokals, and then nakatawag yan, bakal, tubular, basta bakal, ayan oh.
Yung para magkaroon kayo ng idea mga kabokal sa mga nakakuha po. Yan, nag-avail ng lote rito. So yan po yung mga po pwede nyong ipatayo. Pero ito cash po ito cash. Yung cash po pala yan, baka makalimutan ko. Pagka cash po kasi yan po pwede na kayo magpa-concrete talaga. Pa-concrete nyo na. Pero yung mga hulugan, yung katulad lang din po sa akin mga light materials lang muna. Hanggang maka 50% payment po. Ayan. Pero to cash payment po yan. Kaya ganda ng pagkakabaan na to. Parang ano lang naman yan. Bakasyonan nila kasi taga Marikina sila. Ayan. Ayan yung kay Sir Jopel. Ayan. Kay Sir Jopel. Ayan mga kabokal. So ito naman po kay Ma'am Gemma. Kay Sir Jimmy. Nakalak wala si Kuya Marshall. Ay, baka naghuhukay dun sa isang lote nila kasi may isa pa silang lote dun sa may commercial. Yan, baka naghuhukay ng pang Poso Negro si Kuya Marshall. Nakalaki. Pero ayan po 100 square meter din po yan. And ito naman po kay Ma'am Ana, Sir Gino. Ayan madamo na. Pengi ako damo. Ayan. Ayan, 900 square meter yan mga kabokals. So isa rin po nating viewers, Ma'am Ana and Sir Gino. So diba mga kabokals, talagang dumarami na kami dito sa Barangay Tuco, San Rafael, Bulacan. Patuloy pa kami dumarami. Nagkakaroon na ng liwanag. Dati yung bago ko dito talagang ako lang talaga. Pero ngayon marami na akong friends. Yan mga kabokals. Hello mga kabokals, good morning. March 17, araw ng Lunes. Shoutout kay Sir June from Norway. Sir June, ayan, pinapalinis ko kay Alfred. And then tataniman namin ng napier grass. Ayan kasi maraming napier grass si Alfred sa kanila. Sa kanya naman gagaling yung binhi. And then ito yung ating grass cutter, pinagamit natin sa kanya. Linis, nakatanim. Okay, kumuna itong ating gasoline. Yan our grass cutter in action. Ito mga kabokals, yung mga nauna kong itinanim. Yan, Sir June. Ito yung mga una kong tinanim. Kaya lang tumubo na Ito yung mga una kong tinanim. Kaya lang talagang hindi na kaya mga kabokals. Hindi na kaya ng aking katawan lupa. Kaya hanggang dito na nga lang yung natapos ko. Hindi ko na naituloy doon kasi talagang wala na. Sobrang dami kong ginagawa. Ito nga hindi ko na naasikaso yung pagdadamo. Kaya Fred! Hindi ako marinig. Fred! Alfred! Hanggang doon na. Lahat na yan, linisin mo. Sige. Ayan mga kabokals. So, lahat yan, lilinisin na niya. Tapos tanim. Ito yung niya. Yung mga binhi na itatanim namin. Napier grass. Ano to? Yung pakchong. Kasi yung amo niya, yung kanyang bossing dun sa... Kasi siya, meron siya tinitirahan din na na malaking lupa. Bumibili talaga ng mga ganitong kasi may mga kambing din doon. Pakchong yata. Pakchong ba tawag? Basta yung malalaki yan mga kabokals na klase ng napier grass. Tingnan natin itong iba. Buti nakahingi tayo kasi napakarami dun. Pinapabayaan lang na dumami dun sa Pero hina-harvest niya. Kaya kasi mga kambing nila nakagala. Kaya ayan Sir Andrew. Ayan mga kabokals, tataba Parang tubo na So yan, sariwa-sariwa. Kakaputo lang. So yung itatanim niya ngayon. Usapan namin. Pakyaw kasi ito mga kabokals. Pakyaw yan 3,000. Linis. Kasama yung binhi. Yun nga. Saka yung pagtatanim, tusok. So pupunuin niya yan.
pupuno yun. Sabi naman kasi ni Sir Jun, taniman ko daw muna po ng napier grass nga. Yung mga gilid-gilid, hindi naman namin isasagad sa mga gilid-gilid. Para kung gusto mong patanim ni Sir Jun ng mga fruit bearing trees, may mapagtataniman pa. Ayan, kasi yun din ang plano ko sa akin. Bibili tayo ng mga fruit bearing trees. Baka magpasabay si Sir Jun. So yun, may mga space pa sa gilid or kahit naman sa gitna kung saan niya gusto magpatanim, kasi napier grass lang naman yan, madali lang namang ilipat yan or tanggalin kung sakasakaling doon magtatanim sa kung saan siya nakatanim, madali lang namang tanggalin. Napier grass para sa ating mga kambing, mga kabukas, kasi pag dumami natin mga kambing, kailangan natin na may supply din ng pagkain. Saka ito, kung pwede rin sa baboy, sa ating mga native pigs. Maganda kasi dito, enclosed siya. So walang ibang taong nakakapasok. So yung biosecurity natin ay nandoon pa rin. Kasi hindi contaminated yung damong makukuha natin para sa ating mga baboy. Unlike yung nakukuha lang natin kung saan saan, sa mga tabing kalsada, ay minsan contaminated yun. Minsan natatapunan ng basura, hindi natin alam na contaminated siya. Alam niyo naman ng baboy ngayon, napakaselan ng baboy ngayon dahil sa ASF. Kaya isa rin po ito sa magiging food source ng ating mga baboy. So hindi lang pang kambing, pang baboy pa. Ito pala kukolektahin ko para kay Dagul. Kukolektahin ko ito para kay Dagul. Ayan. Yan, di ba mga kabokals? Maswerte tayo, meron tayong mga viewer, subscriber na katulad ni Sir Jun na nagpapagamit ng kanilang lote habang hindi pa nila kagamitin. Ito nga, yung doon nga na pinapastulan natin ng mga kambing, sa kanya rin yun, yung katabi natin. So yan, so super blessed tayo. Meron tayong mga viewer, subscriber na tumutulong sa atin. Ayan. Maraming salamat Sir Jun. Kolektahin ko pala ito. Papakolekta ko para sa pagkain ng mga kambing. Hindi ko sila palalabasin ngayon. Ito siguro patira ko. Ayan. Maganda kasi mahawan yung bago taniman para kita natin kagad yung tinanim natin yung napier grass. Hindi siguro pag harvest ako, ganyan na lang din Pag hinarvest, kunyari itong part na to, harvest pa, pudpud para yung tubo niya maganda uli. Ganun siguro gagawin ko dyan kasi papaano ko natin, ipapasinsin ko na. So para yung kalinisan ng area ng lote ni Sir Jun, nandoon pa rin, mamiminti na pa rin. Pag harvest, pudpud, pak, may grass cutter naman tayo. Kunyari, isa square na ganyan. Isa square na yan, pupudpurin natin yan. Tapos dito naman, habang tumutubo yan, dito naman portion by portion. Yan, portion by portion. Yan, yun ang gagawing plano dyan mga kabokals. Ayan. So, mamaya mga kabokals, pakita ko sa inyo pagka naitanim niya na, saka nalinis niya na kung anong magiging itsura. Ayan mga kabukas, balikan natin si Alfred. Ayan. Yun. Ganito pala pagtatanim niya mga kabukas, parang kamoting kahoy. Parang kamoting kahoy na Fred. Paiga. Ayan. Yan daw ang mas magandang pagtatanim ng napier grass. Dito daw pala sir, dumadaan yung ugat sa buko. Oo, sa buko. Ayan. Oo. Kapaygain mo. Paiga. Nakalubog lahat. Ayan. Hindi, ito yung mga naitanim na natin dati. Mga kabokals. Ayan. Ganda rin pala, malago na. Tumpok-tumpok kasi ginawa ko dyan. Kahit wala pang dilig, nabuhay lang. Halos nabuhay pala lahat, kahit walang dilig-dilig. Ha? Halos buhay. Oo. Mulang kaya nimpita Kaya nga. Ngayon nadamuhan, naglabasan ng mga kabokals.
Ayos. Tuwan-tuwa si Dagol nito mga kabukals. Ito dadali. Ito pala yan. Yung mga ano. Papakain na natin yan. Malintaan to sir, gitna lang pag ganun lang kaan sir. Gitna, gitna na lang. Di plano ko kasi yan, ano na eh. Pag hinarvest ko yan, grass cutter. Pudpurin ko na. Tapos, ganun din mangyari kasi sa sanga din yan. mas sariwa pa nga tutubo nun eh. Pag pinudpod. Sa amin pag ganda tubo ngayon. Yung, Yung harvest natin doon. yung pinuntahan natin, yung kinuha na nakaraan. Yan. So ano pa lang tusok mo? Ipahiga siya. Pahiga, ayan o. Saka malalim sir kasi yung lupa sa baba pala basa pa. Basa pa, o. Kaya alam malalim. Yan. Ganda nito pagka tumubo lahat to. Yan mga kabukals, o. Ito, papakain ko sa ating mga alaga. Yung kanina eh. Meron pa rin. Kunin ko pa iba rin. Yan na lahat yung napanguha mo pala. Na cuttings. Meron pa rin. Ganda nito mga kabukals pagka ano to tumubo. Natapos yung mga ipot ng mga decal brown natin, mga layers, mga ipot nila. Lalagyan pa natin ng mga ipot-ipot yan para pataba. Ayos. Ayan, so dalhin ko muna to. Pakakainin ko yung ating mga kambing. Kolektahin ko pa yung mga nandyan. Ayan mga kabukals, ito na yung ano, yung grass cutter ni Alfred nung kanina. May isang sako pa ron. Ayan, bali 2 sako yun. Yung isa mamaya ako nabibigay. Pinagul. Ayan. So, yan, next po dito mga kabukals, ano, feeding rack. Maglalagay pa nga tayo ng feeding rack. So sa ngayon ganyan lang muna. Yan, unti-unti. Pero magkakaroon po ng feeding rack yan. Laki na siya niya, no? Laki na ng tiyan ni Bambi mga kabukals. Next month, ano na yan, due date niya na next month, April. Si Tisay ganun din, magkasunod sila. Yan. So yun po, doon po tayo galing. Doon tayo nagpapatanim. Yun po yung isang lote ni, ayan, yan po yung isang lote ni Sir June. Ito sa kanya rin ito. Yan, pinapagamit din sa atin. Ito naman alpasa na ating mga kambing. Yan, papaayos ko pa yung, or using ko pa yung mga kawayan na nakatambak na yan. Ano natin yan. Iayusin natin yan. Yan, maraming salamat Sir June. Umuwi muna si Alfred kasi ano, alas 11 na. So, tanghalian muna siya. Pakyaw naman ang usapan namin yan. Pakyaw yan. Hindi naman siya arawan. Sa pakyaw na yun, kasama na yung bayad ko sa cuttings ng Madriagua kasi siya rin ang nanguha nun dun sa kanila. Yan, marami siyang tanim na marami siyang tanim na napier grass dun sa kanilang lugar. Yan. Mamaya hapon papasyalon nila natin mga kabukas yung ano, pagka natapos niya na, tapos alaga sa dilig na lang siguro mga 1 week na ganun nadidiligan. Sana umulan. Kanina ano umambon eh. Pinagdasal yung ulan para malibre sa pagdidilig. Yan. Kasi syempre ano na yun, tayo na magdidilig niyan. Hindi na kasama sa pakyawan namin ni Alfred yung pagdidilig. Ayan. Mamaya uli. Ayan mga kabukals. Tignan natin yung nagawa ni Alfred. Yun. Ayan mga kabukals, oh. So ito, marami-raming dilagan to Ayan.
Pagka tumubo yan, tapos na harvest natin, magsusuwi-suwi naman uli yan ng ano, marami. Ito nga yung ating original na tinanim. Yun. Ayos mga kabokals. Yan Sir Jun. Thank you po. At ito, pinataniman ko na kay Alfred ng Napier grass. So pag harvest natin ito mga kabokals, yun nga nabanggit ko kanina, baka gamitan ko na lang ng grass cutter din para pupudpurin natin siya. Pudpud ang pag-harvest. And then panibagong tubo. Yan. Para maminti na rin natin yung linis kasi magiging ganun yun. Pag cutter natin, linis lahat. Yan. Siyempre tangay natin lahat ng damo. Para yung lupa ni Sir Jun, maminti na rin natin yung kalinisan. Yan. Ayan po. So, ngayon po ay alas 5 ng hapon. So, araw lang tinira ni Alfred. Oh. Kaya lang kasi ang ano yun, yung itong binhi ba? Yung binhi. Sa kanya kasi galing itong mga binhi mga kabokals. Kaya, okay na rin yung 3,000 na ano. Kasama naman na binhi, hindi naman na tayo naghihirap sa pagkuha ng binhi. Saka yan, magagandang ano, klaseng ano yan eh, Napier grass nga yan. So pag ito po tumubo lahat, may supply na tayo ng pagkain para sa ating mga kambing, and then pwede rin natin bigyan yung ating mga baboy. Yan. So, ito po ang aking may babahagi sa inyo for today. Maraming salamat again kay Sir Jun from Norway. Yan Sir Jun, maraming salamat. So yan po. Yan. Alagaan pa rin po natin sa linis yan. So pag harvest, grass cutter, pupudpurin ko po. Yun, ganun po ang sistema ng pag harvest na gagawin ko sa ating mga Napier grass. Yan, so maraming salamat mga kabokals sa lahat po ng mga solid kabokals, mga silent viewers. Maraming salamat. And syempre thank you po kay Sir Jun from Norway, and sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir, maraming salamat po. So hanggang dito na lang. Muli, ito ang kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!